Hello, future engineers. I'm Alexis Aligado, top one of the April 2023 Civil Engineers Licensure Examination. So I'm here today to share to you my board exam journey. Nung college kasi kami, naabutan kasi kami ng pandemic and it was almost 2.5 years na in-spent namin yung college life namin, virtual or online. And dahil iba-iba yung situation ng mga estudyante noon, naging accommodating yung mga instructor namin para makasabay pa rin lahat ng mga estudyante. Dahil sa reason na yon, naging mabagal yung pace namin and there were lot of topics, yung mga topics na essential sa board exam na hindi namin na-cover. And nung graduate ako, I feel like kulang yung natutunan ko nung college. Nung pagka-graduate ko na, doon ako naghanap ng online review program. And when I was scrolling sa social media, especially sa Facebook, dito ko nakita yung mga ads ni Keep Up. And naengganyo ako to enroll with Keep Up because mataas yung passing rate nila. And then, meron din silang mga freebies, mga free na inclusion sa kanilang review program. And in addition, kaya sa Keep Up ako nag-enroll dahil yung rate nila is yun yung pasok sa budget ko noon kasi estudyante pa lang ako noon and kaka-graduate ko and wala talaga akong trabaho noon. And yung review program nila yung kasya doon sa budget ko and yun nga, may pre-calculator sila and doon ako naengganyo para mag-enroll sa Keep Up. During my review with Keep Up, nagustuhan ko yung sistema nila since systematic kasi yung review program nila. Inuuna nila yung MSTE, HGE, and PSAD. And yung mga materials naman nila is madaling maintindihan and yung mga instructors naman nila is accommodating doon sa mga questions namin. No actual board exam, nung pumipila na kasi kami doon sa testing center namin, wala akong nararamdaman na kaba. Because I feel na prepare ako even though marami pang subjects na hindi ko na-cover. Pero confident ako doon sa mga natutunan ko or na-review ko. However, yun nga, yung first subject namin na MSTE, doon ako parang nawalan ng konting pag-asa para pumasa. Dahil nung pagkatapos kong masagutan lahat ng questions sa MSTE, feel ko wala pang 50% yung sure kong answer doon. Yun yung parang nag-demotivate sa akin or parang nag-hurdle doon sa momentum ko para i-take yung mga susunod na subject. However, I still take the courage na set aside muna yung feeling ko doon sa MSTE na yan. So, nabuild ko na yung momentum ko dahil doon sa subject which is yung HGE. Dahil confident naman ako doon na I almost answered all the questions there and yun yung bumawi doon sa momentum ko dahil sa MSTE. So, paggising ko ng umaga to take the last subject which is PSAD, confident naman ako doon and yun nga, nung actual na sinasagutan ko na yung PSAD, konti lang yung mga problems or situation na hindi ko nasasagutan doon. And almost all the questions na lumabas doon is na-review ko naman. And pagkatapos nung lahat ng subjects na yon, feel ko na papasa na ako. Confident ako na papasa ako. And mas kinakabahan pa ako noon na hindi mag-top notcher kaysa hindi pumasa. Nung lumabas na yung rating namin, rating ko for MST is 90. Geo and Hydro is 90 also, and sa PSAD, 96% pa. 96? Yes, sir. Wow! So for those civil engineers who will take the board exam, here's my tips for you on how to top or ace the board exam. So number one is know yourself. Kailangan nyo munang ma-distinguish yung mga strengths and weaknesses nyo kasi dun yung magiging foundation nyo on how you will strategize yung board exam preparation nyo. And then second one is consistency. Marami sa atin kasi na we are not accustomed to studying in a high intensity in a couple months. Minsan kapag pinilit natin yung sarili natin doon and hindi tayo sanay doon, minsan nababurn out tayo and nadidemotivate tayo. So ang una ko munang advice sa inyo is to build muna a routine that is malapit doon sa routine nyo nung nag-aaral kayo ng college and you will adjust it habang accustomed na kayo doon sa routine na yon in such a way na ileless nyo na yung mga time nyo to those activities na hindi naman value adding sa board exam nyo. And kapag nade-demotivate naman kayo, just remind yourself yung mga reasons bakit nyo kailangang ipasa yung board exam nyo. So yun na lahat yung tips ko sa inyo mga future civil engineers. Once again, I'm Alexis Aligado and good luck future civil engineer.